Likas sa ating mga Pinoy ang madiskarte at maparaan pagdating sa pagbuo ng sarili nating mga kagamitan. Kung kaya naman sa video natin ngayon mga Kaps, i-share at i-detalye ko sa inyo kung paano natin binuo yung molding blade na ginagamit natin sa ating mga woodworking projects. Sa mga viewers natin na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating ina-upload. So shoutout sa lahat ng ating mga subscribers at salamat din sa nag-comment about dun sa molding blade. So ito na yun sir, yung request. Sana may matutunan kayong lahat. So bago ang lahat, roll muna natin ang intro mga Kaps. Ayun na nga pala si Mang Robin, yung pinakamalupit sa lahat. Ayan. Good morning. Yan, mga Kaps. Oh, magbati sa kanila. Kanino? Sa mga nanonood. Magpapagawa kasi sila ng talim ng moldura. Siguro ko sa kanila kung paano gawin. Ganun lang, Ganun na lang. Oh. Alison! Oh. Umorder ka ng kahoy. Hindi kinakain yan. So ito mga Kaps, yung binabanggit ko sa inyo na molding blade na ipinagawa natin para magamit natin sa ating woodworking projects. So ang kailangan nyo lang dito mga Kaps ay yung muelye o molye ng sasakyan. Itong molye na ito mga Kaps, galing to sa molye ng elf. So ang haba niya mga Kaps is 9.5 inches. So yun yung haba dapat nang makuha nyo. Ayan, para makita nyo yung actual 9.5. Tapos yung lapad niya mga Kaps ay ayan, nasa 2 3/4 yung lapad nung muelye na kailangan nyo. So ito siya pagka hindi pa siya nalalagyan ng talim. Mapapansin nyo rito, meron siyang pabigat sa dulo. Kasi kailangan nakabalance siya. Ayan, ganyan dapat ang magiging balance niya. So pagka maghahasa kayo dito sa dulo, kailangan maghahasa din kayo sa kabila para balance siya lagi. Ayan. Horizontal. Ayan. Tapos ito namang isa, kung mapapansin nyo itong isa, hindi pa siya nalalagyan ng talim. Bali ito yung itsura niya kapag nagpagawa kayo. Pinapanday natin siya mga Kaps. Bali ito, so 2 3/4 yung lapad niya, tapos ito naman 1 3/4. So ang ginagawa ng magpapanday dyan mga Kaps, una kukuha muna ng haba na 9.5 inches. Ayan, para makita nyo, 9.5 inches yan. And then after that, tatastas sila dito sa bandang ibabaw ng about ayan, nasa 4.5. Matitira dito mga nasa ayan 5 inches. So 4.5, tatastas sila para bawasan yung 2 3/4 na lapad. Tapos ititira yung 1 3/4. So nasa 1 yung tinatanggal nila. And then after that, bubutas sila dito ng 1 yung diameter para kumasya siya dun sa ehe o sa shafting ng tistisan. Then after that, ito naman ang ipipilipit nila. After na tastasin to, ipipilipit nila ito para maging ganyan yung itsura niya. Ayan. Kapag wala pa siyang pabigat na gaya nitong isa, papansin nyo hindi siya balanse. Mas mabigat dito sa ulo niya. Kailangan, pag gagamitin natin siya, nakabalance siya horizontally. Ayan. Kaya natin siya nilalagyan ng pabigat dito sa dulo. Bari square bar lang na, pwede rin naman gamitan nyo ng
corrugated o yung round bar, i-welding dito sa dulo para magbalanse siya. Tapos para makuha natin yung pang raised panel board, ganito yung itsura ng dulo niya. Ayan. Bali, guguhitan nyo lang to. Kung halimbawa ito, guguhitan nyo lang siya rito ng naka-slant dito, tapos medyo slanting din sa na mahaba, para ma-reach natin yung raised panel board na ginagamit natin sa pinto, sa cabinet door, sa panel bed. So ito yung ginagamit natin mga kaps. Bali sinusubuhan nila to para tumigas at maging maganda yung kain ng talim. So ito hindi pa namin siya, parang reserba lang namin siya. Ito ang madalas nating ginagamit sa pagbuo ng mga raised panel boards. So pakita ko rin sa inyo yung iba pang mga videos na gamit natin itong moldura na to, talim ng moldura, kung ano yung nagiging finish niya. Ayan, dumating na si Kas hanggang Onok. Ayan, bubuo na siya ng project niya ngayon ay dalawang double deck na 60 by 48. Yung isa naman ay 48 by 36. Ayan. Today is Monday, kaya ayan, bubuo na naman ng Today is Monday, handcraft. piece of the official. Anong piece of the official? Baka pista official. So dun sa mga nakakita ng post natin about dito sa parang console din kasi ito eh. Yan. May ginawa tayong isang ganito nung nakakaraan. Iba lang yung design ng pinto niya. So yan siya. Yan. Tapos ito yung magiging pinto niya na magkakatabi. So ayan pa yung iba. Papakita ko sa inyo mga kaps yung magiging finish nito pag nangyari. So para magamit natin yung molding blade na ipinakita ko sa inyo kanina, ginawa namin ng sariling table. Ito para dun sa pistisan. Kasi hindi po pwede yung isa na yon. Mas kinapalan kasi namin to para hindi masyadong mapalag o mas
stable yung pagmumuldura natin ng mga panel boards. Ayan. At sa mga nagtatanong nga pala, yung tistisan natin na to, ang bukas ng bolt niya, ito, pinakatornilyo niya, is paharap. Ayan. Kasi ang ikot niya paharap din. So, pagka umiikot yung tistisan mga kaps, nagkokontrahan sila. So, ganyan kasi. Kaya habang umiikot siya, parang pahigpit yung ano niya. Kasi kung parehas silang ang higpit ay papaganon, habang tumitistis kasi yung puwersa, papaganon naman. Kaya obligadong ganyan ang ikot niya. Kontra siya dun sa ikot ng makina. Yan. Luluwag kasi siya pagka hindi pa harap o pa clockwise yung bukas niya. Counterclockwise yung pahigpit niya. Yan. Bakasan ka. Okay, washer niya. Washer. Ano? Ganyan ang pagkakabit ng wraps. So, saktong-sakto lang naman siya para dun sa washer. So, once na hinigpitan natin siya, ito na mismo yung pag umikot siya, yan. So, pakayod siya ng pakayod dun sa kahoy. Kaya ang nagiging finish nung bandeha ay maganda yung pagkaka-raise niya. So yung mas maliit na part nung kain niya is nandito sa gawing kaliwa. Ayan, nandun sa palapad. Kasi yung papalabas niya, yung papanipis na siya, yung mahabang part. Sa mga interesadong magpagawa din ng ganitong moldura mga kaps, so I hope na na-get nyo yung idea na kailangan nyo ng 9.5 inches na haba ng muelye o molye para makakapagpabuo kayo ng moldura. So ang lapad natin, gaya nga nung sabi ko kanina, 2 3/4. So pwede rin naman niya maging 3 o 3 inches ang lapad. Basta ang magiging talim niya ay 1 3/4 lang mga kaps. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, 1 3/4. Tapos, yung butas niya, kasya yung washer nung shafting doon sa tistisan. So, hanggang dito na lang mga kaps ang ating video. I hope na may natutunan kayo. Pasensya na kayo dahil hindi natin naipakita yung talagang actual footage na binubuo ito. Pero, kaya na siguro itong buuin nung nagpapanday. Basta maipakita nyo lang yung itsura nitong moldura na ating ginagamit sa ating mga race panel boards. I hope you give it a like and subscribe to my channel. Hit nyo rin ang bell notification para updated tayo sa mga bago nating uploads. Thank you so much mga kaps and goodbye.